Good day, everyone. We are the Group 5 reporters. I am Margie J. Ali. So, our topic for today is playing format, the rules and how volleyball is being played. So, at the end of this lesson, we will know how to score a point, to win a set, and to win the match. So, now let's go first to score a point. So, how to score a point in playing volleyball? So, there are three ways of to score a point. So first, we have point, a score earned by a team. So there are three types of a point. So first, it is successfully grounding the ball on the opponent playing court. So halimbawa dito ay ang spiker ng Team E ay tumalo ng malakas na pinalo ang bola. So bumagsak ang bola sa loob ng court ng Team B at walang nakasalo. So may puntos ang Team E. Or sa madaling salita, isang puntos kapag bumagsak ang bola sa loob ng court ng opponent playing court. Pangalawa, when the opponent team commits a foul. Halimbawa dito ay ang player ng Team B ay nag-serve, ngunit lumabas ang bola sa court or tinatawag natin itong service out. So dahil dito, dahil nagkamali sila, so may puntos ang Team E. Or sa madaling salita, isang puntos kapag nagkamali ang opponent team. Pangatlo, when the opponent team receive a penalty. So halimbawa dito ay ang isang player ng Team B ay paulit-ulit na nakipagtalo sa referee at binigyan ng penalty. So dahil dito, automatikong nakakuha ng isang puntos ang Team B. So, or in short, isang puntos kapag naka-receive ng penalty ang opponent team. So overall, ang three kinds of point is first is isang puntos kapag bumagsak ang bola sa court ng kalaban. Pangalawa is puntos kapag nagkamali ang kalaban. At ang panghuli ay ang isang puntos kapag nabigyan ng penalty ang kalaban. So now let's proceed to fault. Fault means a mistake or violation of the rules. So, a team commits a fault by making a playing action contrary to the rules or violating them in some other way. The referees judge the fault and determine the consequences according to the rules. So halimbawa dito ay nag-serve ang Team E, ngunit tumapak ang server sa end line bago matamaan ang bola or tinatawag natin itong service fault. So kaya makakakuha ng puntos ang Team B dahil nagka-service fault ang server ng Team E. So there are two types of fault. So first, we have if two or more faults are committed successfully, only the first one is counted. So halimbawa dito ay ang Team A ay nagkaroon muna ng 4 hits. Pagkatapos nito ay tumama pa ang bola sa net at hindi nakatawid. So ang 4 hits lamang ang bibilangin at hindi na ang pangalawang pagkakamali dahil ang unang fault lamang ang bibilangin. So sa madaling salita, kapag sunod-sunod na ang pagkakamali or violation during the game, during the rally, ay ang unang pagkakamali or violation lamang ang bibilangin. Now, next is number 2.2. If two or more faults are committed by opponents simultaneously, a double fault is called and the rally is replayed. So halimbawa dito ay nasa net ang bola. So parehong humawak sa net ang blocker ng Team A at ang spiker ng Team B. So sabay ang both team na nakatouch sa net. So dahil dito ay tinawag sila ng referee at sinabing double fault. So kaya uulitin nila ang rally dahil both team ay nakakommit ng pagkakamali. So in short, kapag both na nagkamali ay uulitin ang rally. So now let's proceed to the consequences of winning a rally. So a rally is a sequence of playing action from the moment of the service hit by the server until the ball is out of the play. Sa halimbawa dito is nagsimula ang rally nang mag-serve ang Team A. Nagkaroon ng pass, set at spike ng dalawang koponan or team hanggang sa bumagsak ang bola ng Team B. So, isa yan sa halimbawa kung ano ang
rally. What is the meaning of rally? So there are two types then sa consequences of winning a rally. So first we have, if the serving team wins a rally, it scores a point and continue to serve. So halimbawa dito is nag-serve ang Team A. So ngunit hindi na ibalik ng Team B ang bola at bumagsak ito sa kanilang court. So may isang puntos ang Team A at sila pa rin ang magsiserve. So yan yung halimbawa ng kapag ang Team A ang server at matagumpay nila ito na ibagsak sa loob ng court ng opponent team, ay sila ang makakuha ng puntos, which is ang Team A, at sila ulit ang magsiserve ng bola. Next, pangalawa is, if the receiving team wins a rally, it score a point and it must serve next. So, ang Team A ang nagsiserve ng bola, samantalang ang Team B naman ang magre-receive ng bola. So, nagkaroon sila ng pagpasa-pasa ng bola, pag-sit, or pag-spike, hanggang sa bumagsak ang bola sa court ng Team A. So, dahil dyan ay may isang puntos ang Team B at sila na ang magsiserve sa susunod na rally. So, dahil naibagsak ng Team B ang bola sa loob ng court ng Team A, which is sila ang nagsiserve, ay makakuha ng isang puntos ang Team B at sila na ang magsiserve ng bola. So, now let's proceed to win a set. So, what are the ways para manalo sa isang set? So, a set, expect the deciding fifth set, is won by the team which first scored 25 points with a minimum lead of 2 points. In the case of a 24 to 24 tie, play is continue until a 2-point lead is achieved, or 26 to 24 to 27 to 25. So halimbawa dito ay ang Team A ay may 25 points, samantalang ang Team B naman ay may 22 points. So dahil nauna ang Team A na umabot sa 25 points at may 2-point lead, so panalo sila sa set. Isa pang halimbawa, paano naman kapag both team are tie? So pareha ng score. So kapag magkatulad ng score of points ay it means hindi pa tapos ang set or ang rally. So kailangan nilang maglaro ulit hanggang sa may manalong isang team na may lamang na 2 puntos. So halimbawa sa paglalaro nila ulit ay nakalamang na ang Team A ng 2 points, which is 26 points, samantalang ang Team B naman ay nanatili pa rin sa 24 points. So dahil dito, idideklara na panalo ang Team A dahil may 2-point lead sila mula sa kalaban. So now let's proceed to win the match. So the match is won by the team that wins 3 sets. So in the case of a 2 to 2 tie, the deciding set or the fifth is played to 15 points with a minimum lead of 2 points. So, halimbawa dito ay nanalo ang Team A sa unang 3 set. So, kaya panalo na sila automatiko sa match. Isa pang halimbawa, kung ang score ng set ay 2 to 2, ay magkakaroon or maglaro pa sila ng pang-5 set. So, ang unang team na umabot sa 15 points na may 2-point lead ang mananalo. So, halimbawa ay nakakuha ng 15 points ang Team A, samantalang ang Team B ay 12 points. So, i-declare na panalo ang Team A dahil nakalamang sila ng 2-point lead. So, now let's proceed to default and incomplete team. So, there are 3 types of default and incomplete team. So, first we have, if a team refuses to play after being summoned to do so, it is declared default and forfeits the match with a result of 0 to 3 for the match and 0 to 25 for each set. So halimbawa dito ay tinawag ng referee ang Team A upang magsimula ang laro. Ngunit tumanggi silang maglaro. So idideklarang default ang Team A at matatalo sila sa 0 to 3 sa match at 0 to 25 sa bawat sets. So in short, kapag tumangging maglaro ang manlalaro ay idideklara sila kaagad na default or forfeits kung sa basketball pa. So now, the second is,
A team that without justifiable reason does not appear on the playing court on time is declared in default. So halimbawa dito ay hindi dumating ang Team B sa tamang oras ng laro at wala silang sapat na dahilan. So idideklara silang default kaya panalo ang kabilang team. So halimbawa dito ay napagkasunduan nila na ang call time ng paglaro ng volleyball ay 8 a.m. Ngunit dumating ang Team B around 9 a.m. in the morning. So dahil dito ay idideklara silang default kaya panalo na ang kabilang team. The next is the last. A team that is declared incomplete for the set or for the match loses the set or the match. The opposing team is given the points or the points and set needed to win the set or the match. The incomplete team keeps its points and sets. So halimbawa dito is sa kalagitnaan ng laro ay kulang na ang team E sa mga manlalaro dahil may nasugatan at hindi na ito makapagpatuloy pa sa paglalaro. So, i-declare na incomplete team ang Team E. So, it means panalo na ang Team B at ibibigay sa kanila ang puntos or set na kailangan upang manalo sa set or sa buong match. Samantalang, mananatili pa rin sa Team E ang mga puntos at set na nakuha nila bago naging incomplete team ang kanilang team. So now let's proceed to the structures of play. So, the toss. Before the match, the referee carries out a toss to decide upon the first service and the sides of the court in the first set. If a deciding set is to be played, a new toss will be carried. So the toss is taken in the presence of two captain. So when playing volleyball, so kinakailangang may coin toss. So kung sino yung mananalo ay sila yung may right na pipili kung ano ang pipiliin nila. So, during the coin toss, so ang both team captain ng Team A at Team B ay lalapit sa referee upang saksihan ang coin toss. So, at kung sino man and the winner of the toss chooses either sila ba ang muuna o serve or sila ang receive sa service or sila ang mapili sa kung asa sila nga side sa court, and while the loser takes the remaining choice. Next is, in the case of consecutive warm-ups, the team that has first service takes the first turn at the net. So, kung ang Team A ang unang magsaserve at sila ang panalo sa toss, ay kaya sila rin ang unang gagamit ng net para makapag-warm up. So now let's proceed to the warm-up session. So there are two types of warm-up sessions. So first, we have prior to the match, if the teams have previously had a playing court at their disposal, each team will have 3-minute warm-up period at the net. If not, they may have 5 minutes. So halimbawa is kapag nakapag-practice na ang dalawang team sa court bago ang laro ay 3 minuto na lang ang warm-up nila sa net. Ngunit kapag hindi pa, bibigyan sila ng 5 minutes upang makapag-warm up ang bawat team. Next is, if both captain agrees to warm up at the net together, the teams may be do so for 6 to 10 minutes. So halimbawa dito ay nagkasundo ang captain ng Team A at Team B na sabay silang mag-warm up sa net. So pinayagan sila ng referee na mag-warm up ng 6 na minuto or depende sa patakaran ng torneo or sa napagkasunduan nila na oras. So now let's proceed to the team starting lineup to be discussed or to be reported by Ms. Eloisa Joy Estoril. Ngayon naman po ay pag-usapan natin ang team starting lineup. So sinasabi dito na bago magsimula ang bawat set, dapat ay may 6 na manlalaro ang bawat team sa loob ng court. At ang coach naman ay magsusunutin ng lineup sheet sa referee. So, ang lineup sheet ay nagsasabi kung sino ang 6 na manlalaro at kung ano ang tamang pagkasunod-sunod na kanilang rotation. Ito ang susundin ng buong team sa buong set. At ang mga hindi kasama sa starting lineup ay magiging substitute player. At kapag naipasa ng lineup sheet, hindi nito basta-basta magbabago maliban na lamang ulitan ng substitution ang gagawin. Sa madaling salita, ang lineup sheet ay nagsisilbing gabay ng referee at ng team para malaman kung sino ang dapat na sa loob ng court
at kung paano sila ikot habang naglalaro. Sunod naman po ay ang posisyon o ang tamang pwesto ng manlalaro. Bago i-serve ang bola, ang bawat player ay dapat nasa tamang posisyon. May tinatawag tayo na 6 na posisyon o sa volleyball may 6 tayo na posisyon. Ang position 4, position 3 at position 2 ay tinatawag na front row dahil sila ang nasa harapan o sila ay malapit sa net. Sila ang kadalasang nagpa-block at umaatake gamit ang spike. Samantalang position 5, position 6 at position 1 naman ay ang taga-back row. At sila ang kadalasang tumatanggap ng serve, nagdidepensa at sumasalaw ng bola. Importante rin na tama ang pagitan ng bawat player bago ang serve. Sinasabi din dito na kapag naihato na ng server ang bola, pwede na silang lumipat sa anumang posisyon sa loob ng court. Depende sa strategy ng kanilang team. Okay, sunod naman agad natin ang position fault. Ano nga ba ang position fault? Okay, nagkakaroon ng position fault kapag may player na wala sa tamang pwesto sa mismong oras na isi-serve ang bola. Halimbawa na lamang nito ay kung ang isang back row player ay nasa unahan ng front row player bago ang serve. So, consider yun na position fault kasi wala siya sa tamang posisyon. At kapag nangyari ito, ang kalaban ay bibigyan ng puntos o rally. Pagkatapos naman ito, ibabalik ng referee ang mga player sa tamang pwesto. So, ibig sabihin, bago pa lamang magsimula ang rally, kailangan na sa tamang pwesto ang lahat ng players upang maiwasan ang tinatawag natin na penalty. Ngayon naman po ay ang rotation. Okay, sa volleyball, umiikot ang mga players clockwise o pakanan. Nangyayari lamang ang rotation kapag ang receiving team ang nanalo sa rally at sila na ang magsiserve. Halimbawa, ang player sa position 2 ay lilipat sa position 1 at siya naman ang sunod na mag-serve. Pagkatapos ang nasa position 1 ay lilipat sa position 6. Ang nasa position 6 ay lilipat sa position 1 hanggang sa maikot silang lahat at makapag-serve sila. Okay, ginagawa ang rotation upang magkaroon ng pagkakataon ng bawat player na mapunta sa iba't ibang posisyon at maging server. Okay, kung may position fault, meron din tayong tinatawag na rotational fault. Kaya, alamin natin kung ano nga ba ang rotational fault. Okay, ang rotational fault naman ay nangyayari kapag hindi nasunod ang tamang rotation. Halimbawa, ang maling player ay nagsiserve kaya hindi sila umikot sa tamang pagkasunod-sunod pagkatapos silang makuha ang karapatang mag-serve. Kapag nangyari ito, mawala ang rally sa team at magkamali at mapunta ang punto sa kalaban. Bukod pa daw dito, itatama rin ng referee ang tamang rotation ng mga players. Okay, sa panghalimbawa, si player A ang dapat mag-serve, pero si player B ang nag-serve. Consider nyo na rotational fault. Bakit? Kasi mali, hindi siya umikot, mali ang nag-serve. Okay, sa madaling salita, ang rotational fault ay paglabag sa tamang pag-ikot ng mga players. Kaya mahalagang tandaan na bawat manlalaro ang kailang tamang posisyon at kung kailan sila dapat umikot upang maiwasan ang tinatawag natin na penalty. So, hello everyone, my name is Abigail Velasco and I will be discussing the last remaining part of this presentation. Now we have the substitution of players. A substitution is the act by which a player, after being recorded by the scorer, enters the game to occupy the position of another player who must leave the court, except for the libero. So, the substitution requires the referee's authorization. So, ito ay isang proseso ng pagpapalit ng manlalaro sa loob ng laro. So, bago pumasok ang bagong manlalaro, dapat muna itong itala ng scorer o tagapagtala ng puntos upang maging opisyal ito. So, papasok ang
papasok ang isang player upang palitan ang pwesto ng manlalarong aalis. At tandaan natin na ang libero ay may espesyal na tuntunin kaya hindi sila sakop sa karaniwang papapalit na ito. At bawal pumasok o lumabas ng walang pahintulot mula sa referee. So kung gagawin ito ng walang paalam, itinuturing itong paglabag o magiging illegal substitution. So next ay dadako naman tayo sa limitations of substitution. So ano-ano naman ang mga hangganan o limitasyon kung gaano karami o gaano dapat magpalit? So first is 6 substitutions is the maximum permitted per team per set. 1 more players may be substituted at the same time. So hanggang 6 na beses lamang ang kabuuang bilang ng pagpapalit na pinapayagan sa bawat set at bawat team. At pwede mong palitan ng sabay ang dalawang manlalaro pero bilang iisa na lamang yon sa 6 na pagkakataon. At number 2, a player of the starting lineup may leave the game but only once in a set and re-enter but only once in a set and only to his or her previous position in the lineup. So kung ikaw ay kasama sa unang linya o lineup or starting lineup, pwede kang lumabas o pumasok ulit pero sa iisang beses lamang sa bawat set at ibabalik ka lamang sa eksaktong pwesto mo kung saan ka nagsimula at hindi ka pwedeng ilipat sa ibang posisyon. Number 3, a substitute player may enter the game in a place of a player of the starting lineup but only once per set and he or she can only be replaced by the player for whom he or she substituted. So, ang pumalit sa iyo ay papasok lamang kapalit sa pwesto mo. So, gaya rin ng una, isang beses lang siya pwedeng pumasok. At kapag lumabas siya, siya lang din ang pwedeng ipalit ulit para sa pwesto mo. So, gaya ng pangalawa, hindi siya pwedeng ipangpalit sa ibang manlalaro. So, next is the exceptional substitution. So, ito naman ay para sa sitwasyong hindi inaasahan. So, tinatawag itong pambihirang pagpapalit o exceptional substitution. So, kailan nga ba ito nangyayari? So, first, an injured player, except the libero, who cannot continue playing should be substituted legally. If this is not possible, the team is entitled to make an exceptional substitution. So, gagawin lamang ito kung ang manlalaro bukod sa libero ay nasugatan o nagka-injury nang malubha at hindi na makatuloy. So, kung wala ng paraan para gawin yung legal substitution, so dito na mangyayari ang exceptional substitution. And number 2, an exceptional substitution means that any player who is not on court at a time of injury except the libero or his or her replacement player may substitute into the game for the injured player. The substituted injured player is not allowed to re-enter the match. So dito, kahit sinong manlalaro na kasama sa listahan pero wala sa palaruan ay pwedeng ipalit, maliban na lamang sa libero. Ang napalitan dahil sa nagka-injury ito o nasugatan, hindi na makakabalik pa sa buong laban. So, bilang pag-iingat na rin ito sa kanyang kaligtasan. Number 3, an exceptional substitution cannot be counted in any case as a regular substitution. So, mahalagang tandaan natin na hindi ito ibibilang sa 6 na karaniwang pagpapalit. Diba kung natatandaan natin na ang limitation of substitution lamang ay hanggang 6 na beses. So, kapag nangyayari ang exceptional substitution, so, hindi ito ibibilang sa 6 na karaniwang pagpapalit. Kahit pa naubos na ang 6 na pagkakataon mo, so pwede pa rin itong gawin kung may nasugatan. And next is the substitutions for expulsion or disqualification. So, paano naman kung may manlalarong pinalayas o na-disqualifika dahil sa maling gawa o paulit-ulit na paglabag? So, an expelled or disqualified player must be substituted
through a legal substitution. If it's not possible, the team is declared incomplete. So, dapat agad siyang palitan sa wastong paraan ng pagpapalit. So, kung walang makakapalit sa kanya, wala nang natirang pagkakataon, dideklarahin na ang team nila na incomplete o hindi kompleto. So, ibig sabihin, hindi na sila makakatuloy sa paglalaro at ituturing ng talo ang kanilang team sa laban na yon. Next is the illegal substitution. Ito ang mga dapat nating iwasan. So, ang illegal substitution. So, first, a substitution is illegal if it exceeds the limitations indicated in the rule of limitations or substitutions number 1 except rule number 2. So, nangyayari ito kapag lumagpas ka na sa bilang o maling pwesto ang pinasukan o sumuway sa mga tuntuning tinalakay natin kanina. So, di ba tinalakay natin kanina yung patungkol sa limitations of substitution. So, maliban na lamang sa kaso ng pambihirang pagpapalit o yung exceptional substitution. So, kapag nakapaglaro na at napansin ang paglabag, ito ang mga mangyayari. So, the team is penalized with loss of rally. So, mawawalan ka ng karapatan sa puntos o loss of rally. At ang puntos na yun ay makukuha ng kalaban. Ang pangalawa ay the substitution is rectified. So, ibabalik ang sitwasyon sa tamang ayos. So, ibabalik sa pwesto o iwawasto ang pagpapalit. And number 3, the points scored by the team at fault since the fault was committed are cancelled. And the opponent's points may remain valid. So, lahat ng puntos ng nakuha ng team, simula nung nagkamali sila, ay kakanselahin o babawiin. Pero, lahat ng mga puntos ng kabilang team ay mananatiling wasto o hindi mababawasan. So, magre-remain ang puntos ng kalaban at mababawasan ang puntos ng kabilang nagkamali o nagkaroon ng illegal substitution. At yun lamang po ang buong paliwanag tungkol sa lahat ng uri at tuntunin ng pagpapalit o substitution of players. At maraming salamat sa inyong pakikinig.